Isang magandang araw po ng linggo, July 11, 2021. So natapos na naman po yung isang linggo nating bakbakan sa trading, ano. At binabati ko po kayo ng isang magandang araw. Sana po ay lagi po tayong okay, no? At welcome po sa ating channel, The OFW Trader, kung saan po pinag-uusapan po natin ang inyo pong mga paboritong stock na ni-request po ninyo sa ating lumalaking Facebook group na PSEN Global Market Trading Group. Yan. Na kung gusto po nyo mag-join, ang link po ay nasa pinakaibaba po ng video description. Yan. Sa pinakadulo po, i-click lang po yung link. Dadali na po kayo niyan dito sa ating Facebook group, no? Na ito. No? At mag-join po kayo para po magkasama-sama po tayong mga trading enthusiast, investing at trading po. Philippine and global market, ano. Tapos, samantalahin ko din pong batiin yung mga nagkomento po dun sa ating video nung nakaraan, si Miss Gerly Trinidad at si Red Pepper TV. Maraming po salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa aking channel. Kung gusto po ninyong ma-shoutout ko po kayo sa video, sa next video natin, ay mag-comment po kayo sa video ito. Okay? Alright, magpapatuloy na po tayo guys. Ngayon, kung bago ka pa lang, siyempre, sa aking channel, mangyari po lamang na mag-subscribe po kayo at pakiclick na rin ang notification bell para po lagi kayong updated sa mga mga ina-upload na video. Ang nakikita po ninyo sa inyong screen, bago po yan, siyempre importante, ipabasa natin ang ating Nagbabalik po tayo guys. Ang nakikita po niyo sa inyong screen, siyempre, walang iba kundi ang ating merkado, no? Ang Philippine Stock Exchange Index. Nagkaroon po siya ng matinding bagsak nung Friday. Actually, nung mag-open po siya, sukatin po natin, ano? Nung mag-open po siya, ay bumagsak po siya hanggang negative 2.17%, ano? Tapos nag-close po siya sa negative 1.3%, no? Okay? So matindi-tindi po itong nangyari nung nakaraang Friday, ano? Pero ang napansin ko po ay parang bumalik po siya dun sa eksakto po malapit sa point or 23.6% ng Fibonacci, ano? Kitang-kita po natin, ano? Doon po siya bumalik, at kung sisilipin natin sa lower time frame ay isa po siyang Moroboso candle. Yes. Hindi naman Moroboso candle. Hindi naman. Pero Moroboso ata. Teka. Let's check. Opening. Ay. May konting diferensya lang. No? May konting diferensya. Pero it is still a bullish engulfing candle. At meron pong above average na buying. Sana po bumawi, ano? Kasi po yung nakikita po natin na mecha na yan, ibig sabihin po niya nagkaroon na po yan ng price rejection on the low side, ano? Sana nga po, no? Although hindi pa po ito sign of reversal candle, ano? Sana po ay bumawi ang ating merkado sa susunod na trading day, which is tomorrow, no? Monday, no? At kaya nga po, naging resulta po niyan ay lahat po ng sector niya, no? Ay talaga namang pula, no? Ang stochastic RSI po is still in the process of going down. So, since hindi nga po siya pa umaangat, wala po tayong positive cross. At nagkaroon po tayo ng bearish cross sa DMI na sinasabi po sa atin na downtrend na po siya, no? Yan po ang ibig sabihin yan, kasi po ang ADX natin ay 34.72, mataas po yan, at ang negative directional index po ang umibabaw. So, sinasabi po sa atin ng DMI na downtrend siya. Okay? Dahil nagkaroon po ng negative crossover or dead cross. Ngayon, ang inaano natin, sana bumawi agad-agad, ano? Silipin po natin ang kanyang net foreign at MACD.
Mukha naman magkakaroon ng positive cross yan MA200 tsaka MA50 sana po. Siyempre po, ang MACD natin yan, matamlay. Kasi nga po, pabagsak yung kanyang current movement. Ayun, lakas po nung pagbagsak po nung histogram niya at pointing downward po si MACD. Bearish po si MACD. At nagkaroon po tayo ng medyo malaki-laking selling, which is negative 1.13 billion. So ayan po, medyo malaki po yung naging selling ng Friday. Kaya malamang sa malamang po nito ay marami pong tinamaan ito, lalo na po kasi gap down po siya. So may mga blue chips po tayong siguradong bumaba. At kung sisilipin po natin sa mga blue chips, ang natitira lang na berde ay 4. Emperador, BPI, URC at saka SMC. So sila lang pong 4 ang nanatiling matatag. Kaya lang maliliit lang po yung kanilang pagiging berde. So ang matitindi ang ibinagsak po SMPH, SM. SMPH, ICT, JFC pala matindi ang ibinagsak, LTG at halos majority po ng mga blue chips company talagang naglagpakan sila. Okay? So sana nga po bumawi next week para So tingnan ko lang po kung meron po tayong news. Variant anxiety, ayun pala. So nagkaroon tayo ng scare pala, COVID scare na naman sa ating market, kaya yun. Delta variant anxiety sends PSE skidding to 6,800 Kaya ito naging dahilan, ito naging negative po niya, negative sentiment po ng ating market. So ayun. Ako tayo magagawa diyan. Sana nga po wag magtuloy-tuloy, mumawi agad. Puntahan na po natin yung kanyang mga sectors. So ang pinakamalaki po ang ibinagsak ay ang holding. Patay na naman si dito nito, Kasi holding si dito. Mamaya silipin natin ano nangyari. So kagaya po ng PSE, ayun, ganyan po ang naging itsura ng ating holdings. So yun, bearish po siya, may negative cross. Identical po sa PSEI po natin, yung ating yung atin pong holdings sector, So ganun din, mag-aabang tayo kung sakasakaling papanik siya uli. Lalagyan natin ng Fibonacci, baka parehas lang, tingnan natin kung parehas lang ito. Almost the same, doon sa 23.6%. Mining and oil. Ang mining and oil bagsak din, Bumagsak ng negative 1.43% at yung stochastic RSI po natin ay going down. Pumasok sa level 80, below level 80 yung kanyang percentage K, At nagmumove pababa yung ating positive directional index, sinyalis po ng downward movement po niya. Sana po magtuloy-tuloy ito, Services, ganun din, pero nagkaroon po ng price rejection malapit sa EMA 20. Sana po muling bumawi, Matarik na matarik yung pagkakabagsak ng stochastic at naglalapit na magkaroon ng bearish cross ang DMI natin. Properties, negative 1.23%, gap down. Gap down si properties. Pero meron na rin price rejection. Silipin ko lang kung saan sa Fibonacci siya. Medyo inabot niya yung 38.2% ng Fibonacci at umakyat uli, Sana po bumawi agad to. Okay? Sana po bumawi agad kasi a hammer candle is a sign of a possible reversal. Silipin natin ulit. Pagka umangat, sana umangat. Financial, ganon din ang financial. Meron din price rejection sa ilalim. Gap down din. At below EMA 20 po siya. Fibonacci natin. Tingnan natin. Medyo tumagos po siya, sa 38.2%. Lumapit po sa 50% ng PIBO. Bumawi agad. May price rejection na naman sa ilalim. All shares, ganun din. Nakatuntong sa ibabaw ng EMA 20. Sana po basagin ng EMA 20. Bearish po ang stochastic at naglalapit mag-form ng negative cross si DMI. So hindi pa siya downtrend ang ating all shares. Ang industrial po natin 0.44%. Isa pong hammer. Nakatuntong sa EMA 20. Sign of reversal. Sana po ay mag-materialize. Silipin po natin ang mga global indices. Ang US po, nagsara po siya nung Friday sa green, Mataas po yung Dow Jones, so positive 448.23 points,
at 1.3% po ang inangat niya. Ang S&P 500 po ay 48.7%. 48.7 points. Positive 1.13% naman po ang inangat. Ang Nasdaq Composite 142, malaki-laki. So malamang sa malamang, hindi po sa malamang, talaga po marami ang nag-green ng mga US stock nung Friday. Ang VIX po, ang laki po ng ibinagsak, which is a good sign. Ang peer index po ay bumabagsak, ibig sabihin nagkakaroon po ng confidence ang mga investors natin sa US market. European market po ay all green din, maganda. Ang German index angat po ng 247.29%. Angat po siya, ang FTSE angat din, ang stocks 600. All green po ang ating European market. Asian market mix, pero lamang po ang red. Kasi yung tatlong malalaking indices po niyan, ang Nikkei, ang Shanghai, at ang ito po yung S&P Asia. Okay? S&P Asia to. Ay bumagsak po ng 68.10%. So lamang po ang pagiging red ng Asian market. Okay? So kaya medyo yun apektado tayo, apektado ang Pilipinas sapagkat sa Asia tayo, Okay? Ang Hong Kong lang ang medyo green, 0.7%. Magpapatuloy po tayo, guys. May konti tayong medyo inistorbo tayo ng ating anak. Pinabubuksan yung kanyang tablet, hindi alam yung password. Okay? Dito po tayo sa requested stocks po ninyo. Dito, sa mga ni-request po ninyo sa ating Facebook group, umpisahan na po natin. Alphabetically arrange na lang natin, gaya ng dati. ASEN, mag-umpisa po tayo sa ASEN. Ano ba nangyari? Despite the negative sentiment nung Friday, umangat po si ASEN ng 1.05%. Maganda-ganda po itong pinapakita niya. At lumalapit po siya sa 9 pesos. Bullish pa po ang stochastic RSI, bullish pa po ang DMI po natin. So hanggat nakikita po natin, healthy pa naman po yung dalawa nating EMA 9 at saka 20. So healthy pa po ito. Kung hawak niyo po ito, wala pa po kayong dapat ipaglala kay ASEN. Still healthy ang trend. At ang nakikita ko pong support niya ay 8.8, 8.50 at yung 9 pesos sana po basagin niya. Okay? So malayo pa naman po 52-week high level, magabang po kayo ng pullback. Kagaya po nung Thursday, nag-pullback. Tapos mula po dun sa EMA 9 ay umangat po siya, dun po magandang entry kung gusto ninyo. Pero ito po talaga magandang entry niyan. Pag-aabang po kayo ng positive crossover ng stochastic RSI. So yun ang magandang entry kung gusto nyo pasukan. Abang na lang kayo ng positive cross ni stock. Tsaka kayo pumasok. Okay? Net foreign MACD po natin, silipin natin. Uy, magkaroon pa ng buying, May bumili pa ang mga foreigner sa ASEN nung Friday, 20.39 million, At ang MACD po niya ay getting healthy po, getting stronger yung kanyang histogram. Dali po, lakihan natin yan. Sorry. Okay. Getting healthy po ang kanyang histogram at baka po mag-form ng positive cross. So, still another sign na mas aangat pa siya. Sana po ganun ang gawin niya, guys. Alright. Next po natin ay si BHI. 1.43% din po ang inangat. At healthy po ang kanyang trend despite ng ating pong market sentiment na negative ngayon. Okay? So bearish cross po si stochastic kasi nga po umatras po yan, nagkakaroon po ng tinatawag na flag. Sana po ay pagpatuloy pumanik. Healthy pa naman po yung trend, Kitang-kita naman po natin. Tingnan ko lang po kung nagkaroon po, nilagyan ko po ito ng dating support and resistance. So, wala po tayo. So this is a possible nag-reset kasi yung aking globe kaya yung aking Chrome, hindi globe. So possible support, ito rin possible support, ito pong area na to, possible support po niya yan.
Dati pong resistance, binasag, tapos ngayon po tinutuntungan. That's another possible support. Obserbahan lang po natin kung magpapatuloy po siyang bumalik. Basta wag lang po niyang babasagin worst case ang EMA 20. Kasi tinutuntungan po niya. Tinutuntungan po niya yung EMA 20. Abang-abang po tayo. No? Net po rin po natin at saka MACD. Ang MACD po ay medyo tumatamlay. No? Kasi nga po yung current movement po niya pababa. No? Okay. At ang net po rin po natin yung negative 895.46,000. Yan. Still healthy. Kung sa bandang ibaba ka pa nakabili, wala pang dahilan para magbenta. Okay. Next po natin ay si Del Monte. Bumaba po siya ng negative 1.72. Tinok ko lang po kung meron akong ano. Hindi. Kita na naman yung support na yan. Obvious po na meron po tayong malino na support dito. No? Okay. Dating resistance, ngayon support po siya. So, kaya lang ang ating stochastic may bearish cross no. Sideways lang po ito no, si Del Monte. Sa ngayon ang nakikita po natin, meron po siya kasing higher low lower high, sorry. Meron po siyang lower high, kaya observe lang muna. Although sideways po siya, baka po kasi basagin ito pong 1460 area na kanyang current support. Kasi nga po parang magpo-form pa ng bearish cross si EMA 9 at 20. No? Tingnan po natin ang net po rin tsaka MACD. Ang MACD po natin, although nasa bullish region po siya kasi above zero siya pero bearish po. At yung histogram po ay humihina. Tumitingkad po yung pagkapula niya. Ingat po tayo. No? Pag binasag yung current support. No? Meron pong buying na 141,000. Hopefully, sa pagiging sideways po niya, ito po yung lower range po niya. No? At ang upper range po niya yung 52-week high at dyan lang po siya mag-swing up and down. Wala po siyang trend guys. No? Hindi po siya uptrend, hindi po siya downtrend. Base po yun sa DMI. Ano? Sinasabi lang po natin yung sinasabi ng DMI. Hindi po hula yun. Ano? Technically speaking. Okay? Next po natin ay si dito. Buti bumagsak siya. Maliit lang. Ano? Negative 0.89% lang. Hindi siya kasi holdings to no? Nagsusustain pa rin yung ginawa po nating area of support sa kanya. No? Nagko-conso pa rin po siya malapit sa 9 pesos at saka yung 890, 895 area. No? Doon pa rin po siya nagko-consolidation sa kasalukuyan. At least hindi po siya bumabagsak. No? Kasi nga po hindi naman po siya downtrend sabi ng DMI. Sideways lang. So observe natin. Medyo may nagpapakita ng papanik na galaw ang stochastic RSI. Kaya lang po yung mga volumes po niya medyo mahina. No? 1,000 trades lang po siya mahigit. Di kagaya dati. No? Talagang 6,000, 5,000 trades. Okay? So abangan po natin magbigay ito ng papanik na movement. Pero kung sakasakali man pong pumanik, ay sabi ko nga sa inyo, sideways lang. Kaya mag-expect po kayo na pag tumama po yan sa isang resistance, muli po yung bababa. No? Okay? Next po natin ay siyempre net po rin yung MACD po niya. Yung MACD naman po niya ay mukhang nagpapakita ng divergence. Bakit po divergence? Kasi parang hindi naman po siya pumapanik pa, pero pumapanik po yung histogram at para magpo-form ng positive cross. So obserbahan po natin kung mag-a-attempt pong magkaroon ng upward movement. Nagkaroon po ng selling negative 1.98 million ang kanya pong net po rin. Okay? Next po natin ay si DMC. Ayun. Si DMC po ay uptrend pa naman, kaya lang healthy pa naman po ang trend nito. Nagkaroon lang po ng pullback nung tumama sa 52-week high level. At medyo may malakas po tayong resistance sa 7 pesos area. No? May flat top po na Ichimoku sa left side. Dati pong resistance talagang malakas. Ano? So, yung 7 pesos, alisto po kayo dyan kung sakasakali na magsusustain ng EMA 20, hindi po niya babasagin at muli po siyang mag-a-attempt pumanik. Sa mga nababalak pala pumasok, mag-abang po kayo ng positive cross kay stochastic RSI. Bullish pa naman po yung trend. Net po rin MACD po tayo.
Ang MACD po nagkaroon po ng bearish cross si MACD. At pero may buying po tayo sa net foreign which is 135 million. Okay? Healthy pa naman po ang trend. Kung kayo po ay sa bandang lugar pa na ito nakabili, malapit sa EMA 20, EMA 50, ano? Or kung dito sa EMA, dito pa kayo malapit sa cloud nakabili. I think there's no reason na magbenta kayo ngayon, ano? Wala pa naman, ano? Hindi pa kailangang mag-sell ito. Matatag pa to sa nakikita natin. Kasi nga wala namang crossover, no? Negative crossover na ginagawa ang dalawa nating MA. Next po natin ay si GMA 7. Silipin natin. Si GMA 7, umangat siya, ano? Nagkaroon po siya ng pag-angat sa yun. At meron po tayong positive cross sa stochastic RSI, yung pong pag-angat po niya ito na ayun. Meron po kasing established na support level diyan, ano? Ayan, dating resistance, umangat, binangga, ginawang support. Ngayon tinukuran na naman. Second attempt, no? Sa kanyang support. So, mukhang matatag-tatag na support po itong around 1345, no, area. So, tingnan natin kung magpapatuloy po siya bumalik. May positive cross. Still on the bullish upward movement po siya, sabi ng DMI natin. Net foreign and MACD. Ang MACD po natin, currently po ay going down sapagkat yung po ang current movement po niya. Ang pinapakita po ni MACD ang current situation. Pero kung magbabago po yan ng galaw, susunod lang po yung si MACD. Alipin lang po yan ng price action si MACD, ano? Okay? So good luck po sa mga may hawak, lalo na po yung nasa bandang ibaba pa kayo nakabili. There is no reason na mag-close position tayo dyan, ano? Maganda pa po itong ginagalaw niya ngayon. Okay? Although umilalim siya sa EMA 9, EMA 20 is still holding strong, no? Actually, makakapasok pa nga tayo dyan pag umangat pa to si stochastic at binasag yung level 20 or 25, no? Next po natin ay si green. Negative 5.5. Naku. Tatlong mahahabang candle itong binigay sa atin ni green, ha? Okay. Pero meron tayong obvious na support level dito, guys, ha? Ayan, ha? At yung resistance level naman, we can say this is the resistance level. Okay. Alright. 3 red candle. Could this be a ano tawag doon? Bearish 3. Abangan natin. 3 bearish soldier. Tingnan natin kung anong ganun ang mangyari, ano? Abangan na lang po natin kung ganun ang gagawin ni green. 3 bearish soldier. Baka 3 bearish soldier to. This is a sign of reversal to the bullish side. Sana po mag-ano po siya. Umangat po siya sa next trading day, ano? Pag umangat po siya, nag-materialize yung kanyang sign of reversal pattern, ano? So still bullish po sa stochastic RSI sapagkat yung po ang current movement niya. May negative cross po tayo sa EMA 9, EMA 20 at downtrend po siya, sabi po ng ating hindi naman, sideways po siya, sabi po ng DMI, since ADX po is below 20 or 25. Tignan po natin ang kanyang net foreign at MACD. Abang na lang po. Siyempre po ang MACD po natin bearish sapagkat ganun po ang kanyang current movement. Nag-take profit po ang foreigner, negative 7.28 million. Okay? Ubo na po tayo sa HLCM, 0.54%. Okay, dito muna po tayo sa ating trend checker. Bullish pa rin po ang ating pong HLCM. Bullish pa po yan. At still strong ang kanyang trend. May positive cross sa stochastic RSI. Kaya lang medyo malapit na po yan sa 52-week high level. Sukatin po natin kung gaano kalayo. 7%, no? So, meron po potential na kumita ng 7% kung sakali man na hindi niya kakayanin na basagin ang 52-week high level, no? Okay? So, kaya lang may resistance po dito, no, guys, ano? Ayun, no? May resistance area po tayo natanaw dito. Ayun, no? So, nandyan po siya sa kasalukuyan. Kaya po, alisto lang po tayo ngayon, no? Sapagkat may resistance. Obvious. Okay? Net foreign tsaka MACD. May positive cross sa MA50, MA100, MA200. So, yun natin, ano? Yung long term, niya, maganda, no? Medyo humihina po si MACD natin. Nagkakaroon po ng
declining si histogram. So konting alisto po tayo na pagka hindi niya kinaya yung resistance. At bumagsak po ang ating pong net foreign, negative 1.8 million. Next po natin ay si Home. Si Home po ay isa pong bearish engulfing candle, pero meron na rin pong price rejection sa EMA 20. May negative cross po tayo kay stochastic, naglalapit po. Tingnan po natin kung ayun, may resistance po tayo na guys, ano? Kitang-kita po natin dito, flat top din po siya ni Ichimoku. So it's a significant level of resistance na yun, pinuntahan po niya, naging shooting star po siya, tsaka po siya nagmaterialize po yung pagiging shooting star at bumagsak po siya ng 3%. No? Actually, mahigit 3% pa to kung tutuusin eh. Kung pagbabasehan natin yung previous closing price, 4.94% po yan. Ano? Bumaba po siya ng 4.94 at nag-close po siya sa 3.57%. Okay? So kung hawak niyo po ito, alisto. Kasi ang nakikita kong ito, baka pwede, ayun, kasi meron po siyang nakikita nating dating resistance na ngayon ay sana maging support niya, no? Wag niya pong basagin pababa, no? Okay guys? Kaya nga lang ito, hint ito na pwedeng mas bumaba pa siya. So pag bumasag yan ng support, dapat alam mo na gagawin mo dyan, no? Nagdi-decline po si MACD at yung ating pong net foreign ay babagsak po siya, no? Nagkaroon po ng bentahan ng negative 1.21 million. Okay? Yan po ang ating analysis kay Home. So, kung sa bandang ibaba ka nakabili, I think kung hindi niya babasagin to, yung nilagyan natin ng guhit, medyo okay pa naman, ano? Kasi ang magiging next support po niyan, dito na sa area na to, no? Which is around the 780 area kung sakaling mabasagin. Okay? Next po natin ay si ICT. ICT po, bearish engulfing candle. So, mahina po yung MACD. Ang laki po ng net foreign selling, 153.84 million. Medyo mabigat po yun, ano? Medyo mabigat po yung pagkaka-selling na yun. Pero kung tatanungin nyo kung anong trend niya, ang trend po niya ay still uptrend pero lumalapit po, no? Lumalapit po. Yan, ito yung nagkaroon po ng bearish divergence, kay stochastic RSI. Kitang-kita naman po natin, paangat po siya, at si stochastic RSI po ay bearish divergence po siya. So, alisto po tayo ng konti. Baka po basagin yung EMA 20 at magtuloy-tuloy pang bumaba, no? Yung mga nakabili sa bandang ibaba, be aware, no? Baka mas bumaba pa siya. Sana mag-hold yung nakikita nating support. Kasi ito support dito. Kasi dito siya mag-bounce. Ito nag-bounce din. Ito support din. Yung area na to support din yan. Kasi dyan siya nag-bounce, umangat. Tumukod, umangat. Tapos dito nagkaroon na po ng rejection. So may support po siya malapit sa 158. Sana po mag-hold, no? At wag niyang basagin, no? Otherwise, ang next po niyan, posible dito na yan. Possible dito na sa around 151, 152 area. Okay? So, ingat lang po kay ICT. Medyo pangit po yung current candle niya, no? Yun nga po, ang laki-laki nung binagsak po ng ng MACD po niya, napaka-bearish ng MACD niya, at ang laki po ng net foreign selling, 153 million. Okay? Land, requested po ni Miss Gerly, tama po? Miss Gerly Trinidad, request po niya sa ating Facebook, sa ating YouTube, no? Nag-request po siya. So, natin si Land, Si Land po ngayon ay nakatukod sa support. May support po tayo nakikita dito, ito. Yung area na to. Nasa support area po siya. So, isa po siyang inverted hammer. Tingnan po natin kung magmamaterialize sa sign of reversal.
Nasa oversold area na po ang stochastic. Pero sideways lang po ito. Sideways lang po itong si Land. Kung sakaling aangat po yan, alisto po tayo dito sa malapit sa 210, no? 212 no? Area na kung saan pwede po yan ang kita-kita naman po ninyo, no? Umangat po siya, binangga, bumaba, binangga uli, and then bumaba po siya. So kung ganun na magiging pag-angat po niya, baka po dyan po siya uli bumangga. So at least you know where you are, no? Okay? Net po rin at MACD. Diba, yung MA15 niya, nagsisilbing resistance. MACD po ay patamlay, bearish. At meron pong maliit na net po rin, selling, 14,000 lang, ano? Okay? Alright. Yan po sila, ano? Alisto lang po. Pagka po binasag, huwag na muna yung pasukan. Pag umangat, range trading lang po tayo, ano? Next po natin ay si Merrimart, negative 1.24. Talagang hindi pa rin po tayo nakakakita ng papanik na movement kay Merrimart, no? Okay, intact pa rin po yung ating downward channel at hindi pa rin po niya binabasag, ano? So bearish pa rin po si stochastic at downtrend pa, sideways po siya pero lumalakas po si ADX Baka po mag-downtrend na to pag konti na lang po ang papanik ni ADX, magiging officially downtrend na po ito. Siguro pa pag binasag niya na tong 4 pesos malapit, 4 pesos area na to, kung saan meron po tayong support na ginuwit. So pag binasag pa po itong 4 pesos support, downtrend na po officially, no? Ito pong si hindi na po siya sideways, no? Okay, si Merrimart. Net po rin ang MACD po natin. Yung MACD po natin ay ayun, nagkaroon na naman ng matingkad na red si histogram at talaga namang bearish pa, no? Pointing downward po si MACD. Humihina po si histogram, tumitingkad yung pagkapula niya at nagbenta nga po ang net po rin ng negative 2.25 million. Yan. So lumabas po ang mga foreigner, no? So kung kayo pa nagbabalak pala pumasok, hindi po advisable, no? Pasukan to si Merrimart dahil wala pa po tayong natatanaw na papanik na paggalaw. Under the cloud po ito, no? Bearish pa po ito. MRC negative 1.3% ang binaba po niya. Basag ang MA50. Teka, punta muna tayo sa ating ayun. Alright. Check ko lang kung saan may support itong malinaw. Ayun. So may support po yan dito. Okay. Current resistance. Okay, alisto lang po tayo. Medyo malakas pa po itong pagbaba niya, no? Stochastic RSI po ay going down. Wala pa pong ibinibigay sa ating bullish cross, no? Nasa oversold area na. Abang na lang po tayo ng bullish cross, no? Kay MRC. Basag po yung ulap, nasa ilalim siya, may negative may bullish cross, may bearish cross po tayo, no? Sa kanyang EMA 920, no? Okay. EMA 9 at EMA 20. So, tingnan po natin. Pero kung ito pong current na tinutuntungan niya ay masasabi nating support, pwede siguro maging support din. Kung magiging support po yan, ito ay sign of reversal. Ito pong spinning top, no? Pwede pong mag-reversal po yan next trading day. Pero, siyempre nga, sabi ko nga sa inyo, 50-50 chance yan. Pwede umangat, pwede bumaba. Pag binasag, dito na tayo mag-aabang sa area na to, which is 0.35 centavo o 35 centavos, ano? Net po rin MACD po tayo. Ang MACD po natin ay going down. Siyempre po yun ang kanyang current movement. Ang kanya pong net po rin ay nagbentahan po negative 208,000, ano? So bang na lang po kayo kung saan po papanik, ano? Sa ngayon pababa
Malinaw na malinaw po, ano? Itong si MRC. Next po natin si M-Wide, negative 3.62%, no? Bumagsak po siya, isa pong malaking candle at malapit po sa MA50 na pwede po niyang maging support level, no? Tignan po natin ang mga support level niya. Boom, ayun, malinaw to, support level to. Itong area na to, malinaw na support level to. Ayan, no? Support area yan. Okay? At ang resistance niyan, dito natin kunin. Yun, no? Diba? Net po rin. So, ito po, kasalukuyan pang bumababa. Yung kanya pong current candle ay hindi pa po yan sign of reversal. So, tingnan po natin kung magtutuloy-tuloy, ano? Or mag-hold itong nakita po nating resistance, support area po niya. Malapit po sa 650. No? So, sideways lang po ito, guys. So, kung sakaling ito ang lower range po niyan, range trading lang po tayo kay M-Wide. Range trading lang. Net foreign at MACD. May negative cross kay MACD, syempre. Bumabagsak po siya. At meron po namang may bumasok na net foreign investor. May pumasok na yan, foreign investor, 132,000 po. Ano? Yung kanya pong buying. Alright? So, listo lang. Pag nag-reversal, range trading. Tech po tayo, negative 1.10%. Yan. Lalim, ha. Silipin ko lang po kung saan tayo mag-ano. Ayun. So, this is an obvious support. This is an obvious support. Okay, nasa support. Ayan, siyempre, ito resistance to. Obvious to. Okay. Ito resistance din, no? Ayan. Ayan, ha. Ilatag na natin lahat. So, isa po siyang hammer, green hammer. Pwedeng umangat po yan kasi pwede po yung sign of reversal. Abang po tayo ng papaangat na paggalaw ni stochastic RSI towards the 25 or 20 level. No? Since range trading lang po tayo kay Tech. Tama, range trading lang. Dahil yung ADX natin below 20. Below 25. Kaya baka po ito lang ang range niyan. No? So, or worst case ito, no? So, abang na lang po kayo. Kung range trader po kayo, pwede yan, ano? Yan lang po ang laro kay Tech momentarily. Okay? Net foreign MACD. Ang atin pong MACD ay bagyang lumalakas yung histogram pero wala pa po tayong nakikitang noticeable movement sa bullish upward movement ng kanyang MACD level. Ang ating pong net foreign ay bumagsak po ngayon, negative 7.37 million. So, kung magre-reversal po siya bukas, abangan po nyo, lagay nyo sa watchlist nyo kasi po sign of reversal to at may buying, ano. Okay? May buying po yan. Pwede po yang pumanik pag nag-materialize. Abang kay Tech bukas. Okay? Pag-uusapan na po natin yung mga ni-request po ninyong global assets, global stocks, crypto, at saka po yung kung meron kayong forex na ni-request sa akin, narito na po, nakaayos na. Alphabetically arranged na rin. Ha? Okay. Ito pong sa ACN ay patuloy na pumapanik, 1.12%. Napaka-bullish po ng DMI natin. Ang lakas po ng ADX, 29.4. At kasalukuyan siyang pumapanik. Ano? Kaya po magandang pasok dito. Kung tatanungin nyo dito. No? Yan magandang pasok niyan. Dito. Malapit po sa EMA 9. Sa ngayon, abang na lang ng bounce. Kung saka nagtutulak po ng 52-week high level yan. Kasi ang 52-week high level po niyan ay 316.22. Malapit sa 52-week high level. So, nagtutulak yan. Yung pinaka-week po niya ay 316.22. Yun ang 52-week high level niya. Okay? Right, buy po ang technical sentiment, ang technical review. So, buy tayo dyan. No? Pero, abang muna ng pullback, no? Para maganda pasok kay ACN. Next po natin ay si ADA USDT para make a pair. Yun.
Daily time frame tayo. Weekly time frame na tayo na. Sorry. Balikan natin yung ACN. Weekly time frame pala yun. Sorry. So, maganda ang weekly time frame niya. Ayun, kaya abang na lang ng pullback kasi yung current daily candle pa niya ay parang magsa-sign of reversal pa. Overbought area po siya, no? Huwag kayo pumasok ng gap up yan. Baka magkaroon muna ng pag-atras. Abang na lang po ng bounce, no? Dito kay Accenture PLC. Ada USDT na tayo. Yun. Silipin ko lang kung saan tayo maglalagay ng ayun. So this is an obvious resistance. Okay, obvious resistance level. Right? So, kita-kita po natin na pababa pa itong si ADA USDT. So, okay. Pababa pa si ADA USDT, no, guys. Below cloud. At yung current candle po niya mukhang bumababa pa, no. Strongly going down pa, sabi ng ating DMI. Although hindi naman po siya na downtrend, sideways po ito. Kaya lang yung ADX natin parang babalak pang pumanik, no? So, sa ngayon, ang gagawin natin dito, kita lang tayo dito kapag ito ay short, no? Shorting lang muna. Kasi, shorting lang muna po tayo sapagkat yung orange o yung MA9 natin, EMA9 at yung EMA20 po ay magkabaliktad, no? Mas mababa po yung EMA9 sa 20. So, shorting po ang laro momentarily, currently, no? Kay ADA USDT. Kita-kita naman po nyo, no? Bumababa po siya sa 4-hour time frame. So, hindi pa po tayo kikita sa kanya. Pag long position po tayo. Okay. Next po natin ay si Baba. Umangat po siya ng 3.05%. Gap down po siya. Kuha tayo ng support level, ano. Ayun, ito nasa support level naman pala siya. Ito. Ayun. So, inabot pa niya yung previous support niya. So, obserbahan natin kung magtutuloy-tuloy pumanik. Meron din siyang resistance na malapit. At yung resistance na to, no? Or kung gusto niyo, kasi ito yung nasa peak, ito peak din to, no? So, may resistance din siya doon. So, alisto lang po tayo dun sa mga... Okay. So, ayan, umangat po siya. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy po yung kanyang reversal to the bullish side, ano? Okay. So, may positive cross po tayo kay stochastic. Ang may sasuggest ko, ang maganda dito, kung gusto niyo pumasok, abangan nyo na lang na magkaroon ng pagpanik, no, sa stochastic. Para sure ball na tayo na talagang papanik na siya, no? Kasi this could only be an upswing or a momentarily upward movement sa kanyang major downward trend, no? Okay? Kasi ito po, sideways lang. Sabi po ng DMI po natin. Next po natin ay si Baba. Ayun, si Baba, umaangat din po. Tapos sa si Baba, Blackberry. Yan. Blackberry po tayo. Meron po tayo natanaw dito na no? Ayun, support level ito siya. Ayun. So doon po siya sa dati niyang support level support area, no? Nagba-bounce ngayon, umaangat. Tingnan natin. Kung magtutuloy-tuloy po siya at kaya yung current movement niya parang bitin, no? Parang papanik pa, no? At umaangat na po si stochastic RSI. May trend po ito at mukhang magpa-positive cross na siya, no? So alisto na lang po tayo sa mga possible resistances niya sa ibabaw, no? Ito possible resistance to, no? So yung may peak.
Ayan. Basta markeran nyo lang kung gusto nyo. Wag, kasi minsan kasi mapakahaba ng wick, no? Wick to body, masyado malaki. Basta magkaroon lang naman yan ng marking. Pero it's up to you pa rin kung gusto nyo wick to body. Ano? Iba kasi wick to body ang ginagawa. Sabi, ganyan kalaki yung area of resistance yan. Okay? So, tinanong natin, umaangat na po siya sa kasalukuyan. So, alis to kayo sa level na to. Kung sakali, ano. Okay? Saka papakita na ng ano, no? So, sa akin, kung gusto kong pasukin to, siguro magabang na lang ako ng crossover sa EMA 9. Yung body, yung magko-close po siya above EMA 9. Or, umangat pa sa stochastic RSI kasi nasa oversold area pa, no? Hindi pa nagpapakita ng strength. Right? Next po natin ay si Billy. 6.53% po ang inangat, gap up, no? Ganun din. Nakikita po natin na meron po siyang ayun, may support na binanggaan. So, support po yun. No? Dating support. Ilang beses ni-retest. One, bam. No, support. Boom. So, positive cross, umaangat. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy. May malaking buying. Pero sideways lang po, ano? Sideways lang po itong so most probably ito po yung kanyang upper range. So alisto lang po pagka hindi po niya pero po yan, yan po tayo abangan po ninyo kasi dito na kayo magte-take profit yan. Malamang ano. Realistic take profit po niyan dito or baka ito po ano, malapit sa flat top ni Ichimoku, no? Kasi resistance po yan eh. Okay? So it looks promising. Basta po umangat pa yung stock, pwede pa po tayong sumakay dyan. Ha? Kaya nga lang, be aware na may konti na lang natitirang kita dyan kung sakasakaling aangat pa. Malaki din pala, 15%. Maliit lang sa tingin, ano? Pero malaki, 19. So, pwede. Malaki pala yung ano niya, yung sakop ng kanyang movement. Ano? Okay. Next po natin si BTC USDT, Bitcoin. So si Bitcoin po natin, meron na po tayong support and resistance. Kagaya po ni ADA USDT, wala pa po tayong natatanaw na papanik na paggalaw po niya. No? Bearish pa po yung EMA 9, EMA 20 natin. Kasalukuyang bumababa po si stochastic RSI. Shortingan lang po tayo. Shorting dahil downtrend pa po itong si Bitcoin. So tingnan natin kung mag-hold po itong support na to. At dito po siya muling babawi. Numinipis na po yung cloud. Ano? Sana po magkaroon tayo makakita tayo ng green cloud dito. Sooner or later. Ano? Pag po may nagkaroon tayo ng green cloud dito, ibig sabihin po nun, kalapit-lapit na po siyang umangat. Hint po yun, hint. Next po natin ay si Pasly. Ayun, si Pasly po ay may positive cross. Ang ganda. Sa kanyang oversold area. Okay. Parang hindi, parang naglapit pero hindi nag-cross. Ano? Tingnan ko lang po kung nasaan ang ano nito. Na tayo makakuha ng support. Ayun. Ito yung support niya. Ayun, yung support yun. Ano? So ayun, bumangga po siya doon sa support na yun at umaangat po siya kasalukuyan. Siyempre, ang magiging resistance po niyan, pwedeng yan. Pwede rin yung lugar na to, area na to. So alisto lang, ano. Pero I think mas malakas yun kasi doon talaga yung peak. No? Mas malakas yun to. Yung around $64 area. No? So sakyan po ninyo kung magpapatuloy pumanik at alisto na lang po no? Sa mga resistance level. Niya. Since ito nga po ay sideways lang. JD, tumaas po ng 3.77%. Ganun din. May positive cross. May positive cross po tayo kay stochastic RSI, siyempre may resistance din sa taas. Kitang-kita natin. Ito obvious no? Obvious po yung resistance niya. Ito po ay sideways lang. So, baka ito po ang resistance. Ano?
Kung sakali, magandang pasok dito sa iba, at least dito po sa opening nung nitong previous kaya opening nung pong current candle niya, yung po magandang entry dyan. So kumita na kayo ng 3.77%. So since nagbubulis po yung stochastic, pwede pong umangat yan, alis na lang po sa upper range. Moderna, 0.01%. Si Moderna po ay umaangat ngayon sa ibabaw ng, nasa ibabaw ng EMA 9. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy pumalik. Patuloy pa pong pababa si stochastic RSI, wala pa pong positive cross. Pero kung mas papanik pa siya, tingnan ko lang po nasa na 52 week high level niya. Sentiment po niya buying na, no? 52 week high level po niya ay slight ay 245.70. Ang problema sa wala po itong wala po itong automatic na 52 week high line, ano? So ayun po yung 52 week high level po niya, malapit po siya sa 52 week high level. So tingnan po ninyo kung mag-hold itong ito kasi support din no? Ito pong nag-bounce po siya diyan. Support din po yan, ano? So tingnan po natin kung magtutuloy-tuloy pumanik. Ang ating pong Smooth Love Potion, yan. Ang Smooth Love Potion po natin, ang ating pong kinikita sa Axie Infinity ay kasalukuyan pong nasa resistance level, ano? At bagya at umaatras po ngayon, ano? So ang presyo po niya ngayon sa pera natin, SLP to PHP, medyo bumaba po siya. Umangat na po ng 12 kahapon nung isang araw 12.59 yata, 12.5 ang tingin ko ngayon 11.71. Ito lang po ang risk, no, sa mga naglalaro ng Axie Infinity, sapagkat pwede po itong bumagsak. So ibig sabihin dito po mababawasan yung kita natin pagka po ito ay bumababa, no? Pero currently po kung tatanungin niyo ako, bullish pa naman po ang kanyang trend, nasa overbought area. At currently po ay nagkakaroon po siya ng pag-pullback mula po sa resistance level. Sana lang po mag-hold ang kanya pong support, which is EMA 9, no? Ito po support din to, ano? So nasa around 0.19, ano? Ang kanyang support level. Sana nga po ay wag na siyang, sana nga po plug lang to at umangat po siya uli para gumanda kita natin. Okay? Good luck po dun sa mga, at congrats doon sa mga kumikita Axie Infinity. Next po natin ay si Twilio. Yun. Twilio po maangat ngayon. Nag-bounce po siya malapit sa EMA 20. Nagsisilbi po niyang support ngayon sapagkat lumagpas na po siya ay yung ating pong flat top ni Ichimoku Cloud, ano? Ang next resistance level po niya, siyempre ito. Pwede na rin ito. Ito rin kasi resistance level din. Pwede yun. So tingnan po natin kung magtutuloy-tuloy siya pumanik. Currently po ay onward pa po siya. Wala pa pong binibigay na positive cross si stochastic, pero upward pa po ito at malakas, no? So tingnan po ninyo kung magpapatuloy pong pumanik si Twilio Incorporated. Maganda po kasi malapit sa support, no? So try po ninyo. Pag binasag po ito, siyempre malayo pa naman ang 52 week high level. Ang 52 week high level po niya ay 457.3. I-plot po natin. 457.3 ang kanyang 52 week high level ko. So may natitira pa po tayong 16%, no? Nakikitain dyan kung sakaling magtutuloy-tuloy. Alis na lang po doon kasi medyo ito po kasi resistance level din, no? Yan, yung area na yan, no? Ayun, no? Ayun, binabanggaan po niya kasalukuyan. So alis to lang, no? Kung sakasakali. Pero kung ako tanong nyo, dito ko na lang aabangan sa ibabaw nito. Kasi sa ngayon, baka mag-conso lang muna siya dyan, no? Okay? Abang na lang ng conso breakout, no? Nagkataon. Okay guys, dito po natatapos ang ating review ng mga paborito po nyong stocks, global at PSEI, no? So, salamat po sa wala po nyong sawang pagsubaybay sa aking channel. Kung hindi pa po kayo subscriber, mag-subscribe po kayo. At kung hindi pa po kayo membro ng aming Facebook group, mag-membro po kayo. At rin po kayo, paki-share po ninyo at paki-like na rin po ang video kung sa tingin po ninyo ang ating po mga review ay nakatutulong sa inyo pong mga pagtitrade at pag-invest. Hanggang po sa muli, hanggang po sa susunod nating video, which is tomorrow. Magkita-kita po tayo.